Sa loob ng mga dekada, sinabi ng Islamikong Republika na China ang kinabukasan. Inangkop ng IRGC ang estratehiya nila sa ekonomikong kaligtasan sa pera ng China. 97% ng langis ng Iran ay dumadaloy sa China bago nagsimula ang digmaang ito. Ang shadow fleet, ang ghost refineries, ang crypto pipelines, ang mga sanctioned banking networks, bawat paraan na ginawa ng rehimen ay nakabatay sa pag-aakalang palaging nariyan ang China. Dahil sa pag-atake ng Iran sa Strait of Hormuz, nagsasara ang mga pabrika sa China at nagsisimula na ang mga protesta sa lansangan. Isang bagay na hindi talaga karaniwang nangyayari. Kaya nga, kamakailan lang, hayagang nanawagan si Pangulong Xi Jinping ng China na buksan ang Strait of Hormuz. Matinding bumabalik laban sa Iran ang sarili nilang plano at nagmamakaawa na ang IRGC para sa kasunduan. Handa silang mag-alok ng kahit ano kapalit ng pagtanggal ng US blockade. Kahapon, nagpadalang IRGC ng lihim na kasunduang pangkapayapaan sa Estados Unidos para agad buksan ang Strait of Hormuz. Bago talakayin ang kasunduang pangkapayapaan, alamin muna natin ang nangyayari sa China at ang dahilan ng pagtalikod ni Xi Jinping sa Iran. 4 na pabrika ng laruan sa Guangzhou ang sabay-sabay nagsara, kaya halos 10,000 manggagawa ang nawalan ng trabaho agad. Ang pinakamasakla pa rito, hindi pa nababayaran ng sahod ang mga manggagawang ito sa loob ng ilang buwan. At ngayon ay nagsara na ang pabrika. Nangyari ang pagsasara dahil tumaas ang presyo ng plastic na gawa mula sa langis at natural gas matapos bumagal ang trapiko sa Strait of Hormuz dahil sa mga pag-atake ng IRGC sa mga sibilyang barko. Ngayon, hirap na ang industriya ng laruan sa China dahil sa taas ng gastos. Pero itinulak na ito ng digmaan sa sukdulan. Dahil sa hindi nakatanggap ng sahod ng 2 o 3 buwan, ngayon ay nagpoprotesta sa kalsada ang mga manggagawa para sa naantalang sahod at kompensasyon sa hinaharap. Hindi ito isang hiwalay na insidente. Nakikita natin ang mga palatandaan ng pagbitak sa iba't ibang bahagi ng ekonomiya ng China. Una, bumaba ang bentahan ng sasakyan noong Marso at lalo pang bumagsak nitong Abril. Sunod, nabawasan ang customer ng mga restawaran at hotel dahil nag-iingat ang mga pamilya. Meron din tayong mga pabrika. Hindi lang ito tungkol sa mga pabrika ng laruan, kundi sa lahat ng pabrika na bumabagal dahil sa mababang benta. Hindi na rin nabebenta ang mga sasakyan sa dealership. Ibig sabihin, hindi na makakapag-produce ang mga pabrika tulad ng dati. At ibig sabihin nito, bumabagal din ang mga pabrika ng bakal. At ibig sabihin din nito, lahat ng industriyang nagsusupply sa pabrika ng sasakyan ay bumabagal din. Nakatutok ako sa mga sasakyan dahil ito lang ang datos na inilabas kamakailan ng gobyerno ng China. Wala tayong ibang datos na mapagkumparahan para malaman ang totoong nangyayari. Ngayon, ayokong isipin na China lang ang nahihirapan sa nangyayari sa Strait of Hormuz. Dahil hindi yon totoo. Pero gusto kong bigyang diin ng bagong datos na lumalabas mula sa China. Dahil sa loob ng ilang linggo, maraming tao nagsasabing nananalo ang China sa digmaang ito. Isang digmaan na sinimulan ng Estados Unidos. Hindi totoo yon. Alam na ng mga opisyal ng China ang sitwasyon mula pa noong simula. At iyan ang dahilan kung bakit hindi nila tahasang sinuportahan ng Iran. Lagi silang maingat at hinihikayat ang Iran na iwasan ang teroristang pag-atake sa mga bansa sa Gulpo. Siyempre, medyo nakakagulat ito para sa maraming tao na naniniwala na ang Iran at China ay para magkaibigan, alam mo na, panghabang buhay ng mga kaalyado o kung anuman. Hindi yon ganap na totoo. Bumibili ang China ng maraming langis mula sa Iran. Mga 11% ng inaangkat nilang langis ay galing doon. Sa kabilang banda, umaasa ang Iran sa China. 97% ng langis na iniluluwas nito ay sa China napupunta. Pero mula sa pananaw ng China, masigit silang umaasa sa iba pang mga bansa sa Gulpo kaysa sa Iran. Mga 40% ng langis ng China ay galing sa ibang bansa sa Gulpo, gaya ng Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, at Qatar. Ayaw nilang magalit ang mga kaalyado sa Gulpo, kaya hindi nila hayagang sinusuportahan ng Iran. Kamakailan, hayagang nanawagan si Xi Jinping sa Iran na buksan ang kipot ng Hormuz. Heto ang pahayag. Lumabas ang pahayag sa araw ng pagsasara ng pabrika ng laruan. Nanawagan si Xi Jinping sa Iran na buksan ang kipot ng Hormuz. Sinasabing ito ay naayon sa magkakatulad na interes ng mga bansa sa reyon at ng pandaigdigang komunidad. Isa na namang halimbawa ito ng pagiging mas dependent ng Iran sa China kaysa baliktad. Mas kailangan talaga ng China ang kipot ng Hormuz, particular na. Gusto nilang lahat ng bansa ay magamit ang kipot ng Hormuz. Ayaw nila na gawing parang toll booth ng Iran ang strait. Sa malas para sa mga opisyal ng Iran,
Hindi lang ito ang kanilang problema. Gusto nila mapasaya ang pamunuan ng Tsina. Pero mas nag-aalala sila ngayon sa isang mabilis na nangyayaring bagay sa loob ng Iran. Ito ay tungkol sa blockade ng US at punong tangke ng langis ng Iran. Kahapon, tinalakay natin kung paanong desperado na ang sitwasyon. Kaya ginagamit na ng mga Iranian ang mga tanker na inalis na nila sa serbisyo bilang lumulutang na imbakan ng langis. Nilalagyan nila ng langis sa mga tanker at pinapalutang sa Golpong Persiko bilang pansamantalang imbakan. Hindi ako sigurado sa tamang tawag dito. Pero kahit ginagawa nila yon, hindi pa rin ito nagbibigay sa kanila ng sapat na luwag. At dahil doon, mas lalo pa silang bumabalik sa mga lumang paraan. Ibig kong sabihin, ginagamit pa rin nilang mga lumang tangke ng langis at imbakan na halos hindi na magamit para lang mapahabang buhay ng mga larangan ng langis nila. Alam niyo na siguro, ayaw isara ng Iran ang mga larangan ng langis nila, kaya ginagawa nila ang lahat para mapalawig ang desisyong iyon. Ngayon, bukod pa rito, may isa pang ulat mula sa Iran na nagsasabing sinusunog na ng mga Iranian ang kanilang mga supply ng langis. Sa madaling salita, ang kanilang mga produktong langis para lang hindi nila kailangang itigil ang produksyon. Matinding nagliliyab ang mga flare ng langis sa Kazakhstan, Iran, tuwing linggo na nagdudulot ng matinding polusyon sa hangin. Lumabas ang mga kuwang ito, kasabay ng ulat tungkol sa blokadang pandagat ng Estados Unidos at espekulasyon na ang punong imbakan ng langis ang sanhi ng mas matinding pagsunog ng oil flares para kontrolin ang produksyon. Ngayon, para lang bigyan ng kaunting konteksto ang sitwasyong ito. Karaniwan, talagang nagsusunog ng ilang bagay ang mga oil refinery. Kadalasan, natural gas ang lumalabas kapag kumukuha ng langis at sinusunog nila ito sa taas. Hinahayaan lang na mapunta sa langit. Makikita ito sa buong Texas, lalo na sa Houston. Pero maraming tao ngayon ang nagsasabi na tumaas ng malaki ang flaring sa Iran mula nang ipatupad ang blockade ng US. May haka-haka na sinusunog ng mga Iranian ang kanilang mga produktong pininong petrolyo. Sa madaling salita, sinusunog ilang petrolyo o iba pang bagay para magkaroon ng espasyo para sa lahat ng langis na kanilang pinapapump. Palabas para mailagay nila ito sa imbakan kung saan dati nakalagay ang mga bagay na ngayon ay sinusunog na nila. Aminin ko, medyo pinadududahan ko ang ulat na ito dahil ang mga oil field ay talagang naglalabas ng maraming langis. Parang di mo kayang sunugin ng ganong daming langis gamit lang 2 simenea. Kaya malamang hindi ito ginagawa ng Iran. Baka iba ito o may hindi ako alam. Para sa mas nakakaalam sa industriya ng langis, pwede kayong magkomento sa ibaba. Pero dito na nagiging medyo malabo ang mga bagay dahil lahat ng palatandaan na lumalabas mula sa Iran ay magagandang palatandaan para sa Estados Unidos. Mukhang malapit na ang rehimen ng Iran sa isang kritikal na punto kung saan kailangan nilang magdesisyon tungkol sa kanilang produksyon ng langis at mga oil field. Pero walang eksaktong nakakaalam kung kailan mapupuno ang mga imbakan ng Iran at walang nakakaalam kung paano sila umaangkop at kung paano maapektuhan ng mga pag-aangkop na yon ang takdang oras kung kailan mapupuno ang imbakan. Iba-iba ang mga hula kung kailan ito mangyayari. Kahapon, sinabi ni Pangulong Trump na 3 araw na lang ang nalalabi para sa Iran. Pakinggan niyo ito. Pero ang tinutukoy mo ay kapag meron kang, alam mo na, mga linya ng napakaraming langis na dumadaloy sa iyong sistema, kung sa anumang dahilan, ang linyang iyon ay maisara. Dahil hindi mo na pwedeng ilagay sa mga lalagyan o barko na nangyari na sa kanila, wala na silang mga barko dahil sa blockade. Ang nangyayari ay sumasabog ang linyang iyon mula sa loob, parehong mechanical, at sa lupa. May nangyayaring sumasabog dalawa ito bigla. Sinasabi nila na may 3 araw na lang sila bago mangyari yon. Kapag sumabog na ito, kahit anong gawin mo, hindi mo na ito maibabalik sa dati. Sa madaling salita, kung itatayo mo ulit ito, mahirap na talagang buuin ulit lahat at mga 50% na lang ng dati ang maibabalik mo. Kaya napakalakas at mahalaga ang mangyayari. Tungkol ito sa kalikasan, pero kapag nabarahan na sa dulo, kailangan mo na itong patayin. Dahil wala ka nang mapaglalagyan ng langis na ito, ilalagay mo na lang ito sa mga barko o mga tangke ng imbakan na halos puno na rin. May masamang mangyayari, kaya tingin ko matindi ang pressure sa kanila. May ilang eksperto na nagsasabing maaring 2 o 3 linggo pa. Pero hindi pa kasama dito ang ginagawa ng Iran, gaya ng paglalabas ng lumang tanker at tangke ng langis. Makakadagdag yon ng kaunting palugit para sa Iran. Pero hindi naman malaki, kaya posible na malapit nang umabot sa sukdulan ng Iran. Siguro sa loob ng 1 o 2 linggo. Ngayon, isa pang palatandaan na malapit na sa sukdulan ang Iran ay ang pag-alok nito kahapon ng kasunduan sa Estados Unidos
para muling buksan ang kipot ng Hormuz. Ito ang bagong panukala. Tingnan mo, nagpanukala ang Iran sa US na muling buksan ang Strait of Hormuz at tapusin ang digmaan. Ngunit nais nilang ipagpaliban ang nuklear na negosasyon sa susunod na yugto. Ito ay dahil hati pa rin ng pamunuan ng Iran kung anong nuclear na konsesyon ang handaan nilang ibigay. Dahil dito, iiwas ang panukala sa isyong yon at mapapadali ang kasunduan. Heto naman ang problema ayon sa US. Kung alisin ng US ang blockade at tapusin ang digmaan, ano pang leverage ng US para piliting isuko ng Iran ang enriched uranium nito at tuluyang ihinto ang enrichment? Iyan ang dalawang pangunahing layunin ng digmaan. Kung hindi handa ang Iran na ibigay ang ngayon, duda akong ititigil ng Estados Unidos ang digmaan o blockade. Ngayon, ayon sa board, magkakaroon ng malaking pagpupulong sa Situation Room sa White House, kasama ang lahat ng miyembro ng gabinete upang talakayin kung gaano kaseryoso tatanggapin ang alok at paano tutugon dito. Desperado ang Iran para sa kasunduan. Pumunta ang kanilang kalihim ng ugnayang panlabas sa Pakistan. Sinabing ayaw nilang makipagkita sa US, pero gagawin nila ito mamaya. Pumunta rin siya sa Oman. Kinansela ni Pangulong Trump ang biyahe ni Steve Witkoff at Jared Kushner sa Islamabad para sana makipagkita sa mga Iranian. Dahil dito, bumalik ang kalihim ng ugnayang panlabas sa Pakistan para ituloy ang biyahe at magkaroon man lang ng anumang pagpupulong sa Estados Unidos. Sa pangalawang pagpupulong sa Pakistan, nag-alok ang Iran ng bagong kasunduan sa Estados Unidos, yung pinag-usapan natin. Malinaw na nais ng Iran ng kasunduan. Ang tanong ngayon, ano ang handa nilang ialok para sa pangmatagalang kasunduan? Isa pang tatalakayin sa Situation Room ay ang tigil putukan. Kung matatandaan, 5 araw na ang nakalipas ng palawigin ni Pangulong Trump, ang tigil putukan ng 3 hanggang 5 araw. Ngayon, ang ika-5 araw, kaya kailangan ng magdesisyon ng US. Gusto ba nila itong palawigin? O ituloy na lang ang pambobomba sa Iran? Ngayon, masuwerte tayo dahil may ilang opisyal ng Iran na naglabas ng kanilang palagay sa posibleng mangyari. Ayon kay Mohammad Larazani, siya ang kapatid ni Larazani na kamakailan ay pumanaw. Mas mababa sa 60% ang posibilidad na muling magsimula ang digmaan, ibig sabihin, mas malamang pa ring mangyari ito. Dahil kahit ng posibilidad na muling magsimula ang digmaan ay 50% mas mataas pa rin yun kaysa 50%. Kaya mas malamang kaysa hindi na naniniwala ang mga Iranian na muling magsisimula ang digmaan sa lalong madaling panahon. Tanging panahon lamang ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari. Siguraduhin ninyong pindutin ang subscribe button sa ibaba. Kapag may karagdagang impormasyon na kami tungkol sa nangyari sa meeting sa Situation Room, agad naming ibabahagi sa inyo sa susunod na video. Kaya makita-kita tayo ulit sa susunod. Para maintindihan ang asar ng Iran ngayon, kailangan nating balikan kung paano ito nakarating sa kinalalagyan nito. Hindi lang ibig sabihin nito na bumalik tayo sa 1970 at 79 nang naganap ang Rebolusyong Islamiko. Kailangang balikan ang panahon ng paghari ng Qajar Dynasty sa Iran noong ika-19 na siglo para makita kung paano ang mga desisyong ginawa noon ng nagharing uri ay patuloy na nakaapekto sa Iran hanggang ngayon. Alam mo ba kung bakit? Iyan din ang ginagawa namin sa bagong labas naming podcast series. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa kasaysayan ng Iran at kung paano tayo napunta sa kinalalagyan natin na yon, siguradong pakinggan mo ito. Mapapanood mo ito sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa description o kaya naman ay panuurin mo ito sa pamamagitan ng pag-click sa end screen sa iyong screen. Basta i-click mo lang ang video na nasa iyong screen.